Hello, good morning mga kapatid. Kamusta na po kayo sa umagang ito? Andito ulit tayo para sa pagpapatuloy sa ating pinag-aaralan. Sa nakaraang pag-aaral ay pinag-aralan natin yung mga maling aral ng mga bulaang propeta. At isa sa ating tinalakay ay yung tungkol sa pagsubo ng maliliit na arena doon sa mga tao na ang nagsusubo ay yung mga nakaputi o kanilang mga mangangaral, na yun ay ating pinatunayan sa pamamagitan ng kasulatan na hindi po yun ang aral na ipinangaral ng Panginoong Hesukristo at ng mga apostol, na pagka isinusubo na yung maliit na arena doon sa sumasamba ay inuusal nung nagsusubo na pagsubo ng ganun ay sinasabi niya na katawan ni Kristo. Yun ang ating pinag-aralan na hindi pala ganun ang sinabi ni Kristo at hindi rin ginawa ng ganon ni Kristo. Kasi nung maghapunan ang mga apostol at si Kristo ay hindi naman sinubuan ni Kristo ng tinapay ang kaniyang mga alagad. Wala siyang sinabi doon na katawan ko habang isinusubo. Linawin natin, hindi nangyari yung ganito na isinubo ni Kristo sa alagad yung tinapay tapos may sinabi siya na ito ang aking katawan habang isinusubo. Hindi nangyari po yun. Pero mayroong sinabi si Kristo na ito ang aking katawan. Ano yung sinasabi niyang kanyang katawan? Yung buo. Hindi yung kapirasong isang subo. Hindi yon. Kasi hindi naman talaga pwedeng isubo na buo. Hindi naman talaga pwedeng isubo yung katawan ni Kristo sa kung sino mang tao. Kasi pag nagkaganon ay ubos na ang Kristo. Isa lang yung Kristo. Hindi isinubo nung mangangaral sa isang tao lang yung katawan ni Kristo, ay di wala ng Kristo yung iba, napunta na lang sa isang tao. Ganun po ang mangyayari, ganun ang lalabas, pero hindi kasi ganun ang nangyari, hindi ganun ang pagkasabi ni Kristo. Ang totoong nangyari ay may aral si Kristo na katulad ng pinag-aralan natin sa nakaraan, na ang dapat pala nating kainin ay hindi yung kanyang katawan, kundi ang kanyang laman. Ganun po yun. Mahaba lang kung babalikan natin. Katulad ng sinabi ni Kristo na ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Hindi ba? Ayon sa ating binasa, ang pinapakain sa tao, sa kung sino mang sumasampalataya kay Kristo, ang pinapakain ni Kristo ay yung laman, hindi yung katawan. Tama yun. Yun ang nakasulat Kasi pag kinain mong buo yung Kristo, ay wala ng Kristo. Ay isa lang yun. Mali po yun kasi hindi ganun ang pagkasabi.
ay tama yung sinabi ni Kristo dahil yun ang nakasulat na ang kumakain ng aking laman at ang umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. O, hindi ba yun ang eksakto na hindi mo mauubos ang Kristo kung laman ang kakainin mo? Ganun po yun. Kasi katulad ng litson doon sa may handaan, nakikita ninyo buong litson. Bagamat ang litson na baboy ay hindi naman talaga buong katawan yun. Wala naman kasing internal organs yun eh. Pero makikita natin na yung litsong baboy ay buo. Kasi andoon yung parte ng katawan ng baboy na panlabas, yung external organs. May 4 na paa, andun pa yung 2 tainga, andun pa yung oso, ano? So, masasabi natin na yun ay buong litsong baboy. Pero pag ang litsong baboy na yun na buo ay hiniwa na ng ganon, tapos ganyan, no? Kumuha ka ng kapirasong laman dahil nahiwa na. Anong nakain mo? Katawan ba ng buong baboy o laman ng baboy? Siyempre, ang nakain mo ay laman ng baboy, hindi katawan ng baboy. Ganun po yun. So, doon tayo sa nakasulat na ang sabi ni Kristo, ang kumakain ng aking laman at ang umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. O, pag ganun sana ang practice, laman ang kakainin natin, hindi yung katawan ni Kristo. Hindi mauubos ang Kristo. Bakit? Ay kumuha ka lang ng laman eh. Hindi mo sinubo yung buo na Kristo. Ganun po. Pero may sinabi nga ba si Kristo talaga na ito ang aking katawan? Meron. Sinabi ni Kristo yun na ito ang aking katawan. Pero yung sinasabi niyang ito ang aking katawan, hindi yung isinusubo na kapiraso. Hindi. Ang sinasabi niyang ito ang aking katawan ay yung tinapay na kanyang pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa kanyang mga alagad at pinakain sa kanila. Kanin ninyo, sabi ni Kristo. Ngayon, yung sinabi niyang ito ang aking katawan, yun, hindi ba yun yung tinapay na kanyang pinagputol-putol? Pero bakit sinabi niyang ito ang aking katawan? Bagamat yun ay putol-putol na. Kasi, putol-putol nga siya, pero buo pa rin yun kasi wala pang bawas. Wala pang bawas. So, buo pa rin. Katawan pa rin yun. Kasi, hindi pa nabawasan eh. Ngayon, pag kinain na yun ng mga alagad, yung pinagputol-putol ni Kristo na tinapay, pinagputol-putol niya, kinain ng mga alagad yun. Siyempre kukuha sila doon ng piraso. Ang tanong, nakain ba nila yung buong tinapay? Hindi. Kaya nga pinagputol-putol para maghati-hati sila eh. So hindi katawan ang nakain ng bawat alagad, kundi piraso. So, ang nakain ng mga alagad, lilinawin natin, ay hindi katawan na Kristo, kundi piraso. Ganun po. Ay mabuti basahin natin kung ano ang nakasulat sa Mateo 26:26. Ganito po ang ating mababasa sa Tagalog. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo. Ito ang aking katawan. O ano yung tinutukoy niya doon? Na ito ang aking katawan. Yung tinapay na buo na pinagputol-putol niya. Bakit ito ang aking katawan? Ay putol-putol na yung tinapay. Kasi wala pang bawas eh.
subuo pa rin siya. Ganun po yun. Hindi yung kapirasong arena isusubo sa tao, katawan ni Kristo. Ay hindi katawan yun. Arena talaga yun. At hindi pwedeng isubo ang Kristong buo. Ang pinapakain sa atin ay ang laman ni Kristo. Ang sabi nga ni Kristo, kung babalikan natin ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan. Yun po. In English it says, and as they were eating, Jesus took bread and blessed it and broke it and gave it to the disciples and said, take, eat. This is my body. Yon. Ito ang aking katawan. Ay hindi naman sinabi yon ni Kristo habang sinusubuan yung mga apostol ng tinapay. Hindi niya sinubuan na ang mga apostol. Ibinigay sa kanila yung tinapay na pinagputol-putol niya. Na pinagpala niya yon bago ibigay sa kanila. Hindi po sinubuan ang mga apostol. Ay yung sa nakaputi parang na overacting kasi isinusubo, hindi naman ginawa ni Kristo yon. Ibinigay sa kanila yung tinapay na pinagputol-putol at sinabi sa kanila na kanin ninyo, kasi yan ang napagkaligawan ng marami. Sana sa ganitong pag-aaral ay may nakuha po tayong mga karunungan na pwede nating pakinabangan para sa kaligtasan. At bago tayo magtapos ay gusto ko pong batiin ang mga taga-Aklan, Rimaldora Clan, Lopez family, Rimaldora family, Barrera family, Inamarga family, at yung mga taga-Hugas na Fuentes family, at kung sino mang viewer na kung saan man siyang panig ng Pilipinas, kasi hindi naman kasi lahat ng viewers ay nasa isang dako. Kaya ganito ang ating pagkabanggit. At kinakamusta ko rin yung Rio Dicky family, Laila and her only daughter, Rachel. So maraming salamat sa inyo mga kapatid. Sa Diyos po ang karangalan at kaluwalhatian. Ako po si Tawi Rimaldora.